OMG! May bago na naman tayong kwentong sasabog sa iyong screen. Kaya besh, grab your popcorn, tuck in those blankets, at mag-ready na sa mga plot twists na mas malala pa sa love life mo. So, ready na ba kayo? Simulan na natin ang kwento! Ang kwento ni Helena, isang ordinaryong middle-aged woman na nag-iisa lang sa pagpapalaki ng kanyang anak at nagtuturo ng literature sa isang university. Pero biglang nagbago ang lahat nang makilala niya si Alexander, isang bata at successful na Russian man. OMG, Tej! Ang ganda ng setup! Parang Wattpad story na may konting 50 Shades vibes. Pero mas classy kasi literature professor si ate mo. Pero bakit kailangang Russian? Para mas mysterious? Charot! Si Alexander bumibisita lang paminsan-minsan kay Helena, pero grabe ang intensity ng kanilang encounters, short pero masaya. Kahit hindi siya nagtatagal, masaya naman si Helena sa oras na ibinibigay niya. Pero shoota! Unti-unting umikot na ang buhay niya kay Alexander. Parang life natin yan. Short-lived ang happiness pero grabe ang impact. Pero si Helena, girl, umikot na ang mundo mo sa kanya. Wag naman sana. Dapat may sarili kang mundo, hindi yung si Alexander na lang ang mundo mo. Pero gets ko, te. Nakakakilig talaga ang mga mysterious na lalaki. Pero wag naman sana maging obsessed. Drama level, sana all. Pero wag naman ganon. Kahit nagluluto siya para sa anak niya, naghahatid sa school, at nagtatrabaho, palagi na lang nasa isip niya si Alexander. Pero te, ang tanong, magiging masaya ba si Helena sa ganitong setup o masasaktan lang siya sa huli? Isang araw, nag-open up si Helena sa kanyang kaibigan tungkol sa relasyon niya kay Alexander. Pero binigyan siya ng warning ng kaibigan niya. Sinabi nitong hindi bagay si Alexander para sa kanya at baka iwan siya nito balang araw. Sis, dapat nakinig ka. Kapag may nagsasabi ng red flag, wag mong i-ignore. Pero si Helena, girl, convinced na iiwan ni Alexander ang asawa niya para sa kanya? Delulu level, 100%. Ang tanong, bakit kailangang maghintay sa isang lalaking may asawa? Dapat alam mo ang worth mo, queen. Pero syempre, love makes us blind, no? Patuloy ang pagbisita ni Alexander at lalo lang nahuhumaling si Helena. Sa isang pagbisita, binigyan niya si Alexander ng note na babasahin nito pag alis niya, kung saan ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman. Grabe, ang sweet pero ang risky. Para mas maging malapit kay Alexander, sinimulan pa niyang mag-aral ng Russian. Nung bumalik si Alexander, sinubukan niyang alamin ang higit pa tungkol sa buhay nito. Nalaman niyang nagtatrabaho siya sa embassy bilang bodyguard ng mga mayayamang tao. Pero dahil sa mga tattoo ni Alexander, nagduda si Helena kung may criminal past ba ito. Pero si Alexander umiwas sa mga tanong niya. Pero inamin niyang naa-attract siya kay Helena dahil hindi siya takot sa kanya, unlike sa iba. Grabe, te. Ang deep. Pero ang tanong, ano kaya ang totoo sa likod ng misteryosong buhay ni Alexander? Nung sinabi ni Alexander na aalis siya papuntang Moscow kasama ang kanyang asawa para sa 3 linggo, lalong lumalim ang obsession ni Helena. Shucks! Ang hirap para sa kanya ng separation. Sinubukan niyang maghanap ng ibang bagay na magpapasaya sa kanya, kaya nagplano siya ng trip papuntang Florence kasama ang kanyang anak. Pero ayaw ng anak niya. Ayaw nitong mag-miss ng school at football practice. Kaya wala si Helena na iwan sa cycle ng paghihintay at paghahangad kay Alexander. Ang drama, te! Parang wala na siyang ibang iniisip kundi si Alexander. Nung bumalik si Alexander, bigla siyang naging controlling. Sinita niya ang mga damit ni Helena at inutos na huwag na itong mag-short skirt ulit. Hala, nakakabahala ang behavior niya. Pero si Helena, kahit unsettled, sumunod pa rin. Handang tiisin ang lahat para lang manatili si Alexander sa kanyang buhay. Pero nung nagkita ulit sila, nag-confess ng love si Helena. Pero grabe, hindi sinuklian ni Alexander. Bigla na lang siyang umalis at inutusan si Helena na huwag siyang tatawagan. Sabi niya,
Siya na lang ang magkokontak kapag gusto niyang magkita. Ang sakit te! Si Helena nagpakababa at nagmahal ng lubos, pero ganito ang nangyari. Drama level, heartbreaking na talaga. Nung sinubukan ni Helena na i-lock ang pinto para hindi makaalis si Alexander, pinilit nito na ibigay sa kanya ang susi. Grabe ang sakit! Sinabi niya sa kaibigan niya ang nangyari at sinubukan nitong ipaintindi kay Helena na hindi siya mahal ni Alexander. Pero si Helena ayaw tanggapin ang katotohanan at lalong naging unstable. Isang araw, habang naghahatid siya ng anak niya sa school, na-distract siya sa isang message sa phone niya, hoping na galing kay Alexander. Dahil sa distraction niya, hindi niya napansin na kumukuha pala ng gamit ang anak niya sa trunk at muntik na itong masaktan. Pota, dito na talaga ako napamura. Anak mo na yon, dapat priority mo siya. Girl, wake up call na yan. Nung bumalik si Alexander, una ayaw pa siyang papasukin ni Helena. Pero grabe, hindi niya napigilan ang sarili at hinabol pa rin niya ito. Tuloy pa rin ang relasyon nila, pero mas lalong naging sporadic ang pagbisita ni Alexander. Dahil dito, lalong nag-spiral out of control ang buhay ni Helena. Napabayaan niya ang kanyang anak hanggang sa humingi ito ng permiso na tumira na lang sa kanyang ama. Shocks! Ang sakit! Drama level, tragic na talaga. Dahil sa sobrang heartbreak at desperation, nag-decide si Helena na lumipad papuntang Moscow para hanapin si Alexander sa Taya Street, yung address na minsan niyang nabanggit. Pero grabe, wala siyang nahanap at bumalik siya sa France na walang dala kundi lungkot. Te, ang desperate. Pero gets ko, kapag in love tayo, gagawin natin ang lahat. Pero sana nakinig siya sa sarili niya na hindi worth it si Alexander. Drama level. Girl, wag kang magpapakatanga sa lalaki. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa isang psychologist. Unti-unti, sinimulan niyang ayusin ang buhay niya. Nakipag-reconnect siya sa kanyang anak at sinimulan na nitong attendan ang football games nito. Pero just when she thought na nakaka-move on na siya, biglang tumawag si Alexander. Sinabi nitong bibisita siya. Grabe te, ang gulo na naman. Inihanda ni Helena ang sarili para sa pagdating ni Alexander. Pinatulog muna niya ang anak niya sa mga kapitbahay para makapag-usap sila ng maayos. Nung nagkita sila, bittersweet ang eksena. Hiniling ni Helena na mag-overnight si Alexander pero tumanggi ito. Dinala niya siya sa town at doon, sa huling sandali, inamin ni Alexander na mahal niya si Helena bago tuluyang umalis. Na-realize ni Helena na hindi na sila magkikita ulit pero nagpapasalamat siya sa mga panahong ibinahagi nila. Sa huli, nakahanap siya ng closure. Kahit na ang buhay niya ay tuluyang nagbago dahil sa affair nila ni Alexander. Ang drama te, nakakaiyak pero nakaka-relieve na naka-move on na siya. Ang ganda ng kwento, pero ang sakit. Parang reminder sa atin na huwag magpakatanga sa love, lalo na kapag alam nating hindi tayo priority. Pero syempre, love makes us do crazy things, no? Pero dapat alam natin ang worth natin at hindi natin dapat i-sacrifice ang sarili natin para sa isang tao. Drama level, girl, love yourself first.